Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tatay Patring. Taong 1960s, probinsya ng Siquijor. Payapang naninirahan si Tatay Patring kasama ang dalawang anak na sina Lito at Lina. Tanging pagsasaka ang hanap buhay. Sumasideline bilang mag-aararo sa ibang bukirin. Sa kakarampot na kita, naitaguyod naman ng maayos ang dalawang anak. Ngunit sadyang may hindi inaasahang pangyayari na sumubok sa tibay ng kanilang buhay. Sabado ng hapon, naimbitahan sa fiestahan ang anak ni Lina. Kasama nito ang bagong kakilala na tawagin na lang natin sa pangalang Rita. Napadaan lang ang babae sa tahanan. Kinaumagahan dahil napahaba ang usapan. Nagkamabutihan. Naging magkaibigan. Humantong sa puntong palagi na itong nadadalaw sa tahanan. Wala namang naging problema kay Tatay Patring. Mas mainam na merong kaibigan ang mga anak, lalo na ang bunso. Sa madalas sa pagdalaw ni Rita, palaging wala si Tatay Patring dahil kasagsagan iyon ng pag-aararo sa bukirin. Maraming kumukuha sa kanya dahil tanging ito lang ang may kalabaw sa lugar. Habang si Lito naman, ang anak na panganay, sumasama sa tiyuhin upang umani ng mga buko para maibenta sa pamilihan. Kaya si Rita at Lina lang ang nagkakarap. Pagkarating sa fiestahan, kainan kagad ang bumungad sa dalaga. Nakakatakam ang bawat putahe kaya dali-daling napasunggabang dalaga. Kasabay naman niya sa pagkain ang kaibigang si Rita. At dahil tahanan nito ng kakilala ay wala nang hiya-hiya. Isa pa, mabait naman ang pamilya nito. Pero ang ipinagtataka ni Lina, siya lang ang nag-iisang bisita. Maraming handa pero walang ibang dumating. Napansin din ng dalaga na halos hindi man lang kumakain ang mga ito. Pero isinawalang bahala na lamang iyon dahil wala namang ginagawang masama ang mag-anak. Maghapong naroon si Lina at nang pauwi na sana ito, tinawag siya pabalik ni Rita para bigyan ng inumin. Para sa'yo, Lina, oh. Mahaba-haba pa yung lalakarin mo pa uwi eh. Wika ni Rita. At dahil wala namang masamang nasa isipan, tinanggap niya ito at ininom. Nagpaalam na ang dalaga at sinimulang baybayin ng daan pa uwi. Habang nasa daan, napansin ito na may kakaiba sa lalamunan. Nag-iinit ito na tila natutuyo. Pakiramdam din niya unti-unti siyang nawawala sa sarili, na parabang may ibang katauhan na nais pumalit. Isinawalang bahala niya ito. Hinagod ang lalamunan sa pag-aakalang nauuhaw lang, pero masama na talaga ang pakiramdam. Pagkarating sa tahanan, kaagad niyang nilagok ang tubig na laman ng pitsyel na kakatapos lang salina ni Lito. Oh, anong nangyari at bakit parang uhaw na uhaw ka? Tanong ni Tatay Patring. Hindi makasagot si Lina. Naghanap pa ito ng tubig para maibsan ang nararamdamang uhaw. Subalit hindi ito napapawi. Mas lalo lang siyang nauuhaw. Lahat ng tubig na nakita ng dalaga sa bahay ay nalagok na ni Lina. Pero nauuhaw pa rin ito. Nagtataka si Tatay Patring dahil hindi naman siya ganito. Bihira nga lang kung uminom ng tubig ang dalaga. Tay, anong nangyayari? Bakit siya nagkakaganyan? Tanong ni Lito. Hindi makasagot si Tatay Patring. Hindi rin niya alam ang nangyayari. Kinakabahan na siya at nanginginig na sa kinakatayuan. Habang si Lina naman, paikot-ikot lang sa tahanan at naghahanap ng maiinom. Tay, nauuhaw po ako eh. Nauuhaw po ako eh. Wika ni Lina.
na tila hindi na alam ang gagawin ng mga oras na yun. Hoy, Lina! Ano ba yan? Tama na! Umayos ka nga, hindi magandang biro yung ganyan. Wika ni Lito. Dali-dali niyang inawat ang kapatid. Iinom ito ng tubig na nasa loob ng kinakalawang na drum. Nabigla siya nang itulak ng kapatid. Nanlaki mga mata dahil sa lakas ng pagkakatulak. Ilang distansya pa ang inabot niya dahil dito. Maging si Tatay Patring hindi makapaniwala sa nakita. Nagwawala na si Lina. Binabasag at tinatapon ang mga lagayan na walang tubig. Lina, ano bang nangyayari sa'yo at ganyan ka umasta? Ay Diyos mio, magtigil ka nga! Wika ni Tatay Patring. Kahit anong pag-awat na gawin, hindi pa rin nila mapigil si Lina. Basag na halos lahat ng mga gamit sa kusina. Kinakalmot na rin niya ang sariling lalamunan. Uhaw na uhaw ito. Naiiyak na ng sandaling iyon. Nagmamadali namang nag-igib ng tubig sa balon si Lito para lang matulungan ang kapatid. Pero naubos na nito ang isang malaking galon. Wala pa ring pagbabago kay Lina. Tay, parang hindi na maganda to ah. Kaunti na lang sasabog na yung tiyan ni Lina sa kakainom ng tubig eh. Wika ni Lito. Alam ko, Lito. Ano bang magagawa ko? Wala akong kaideya sa nangyayari sa kapatid mo. Wika ni Tatay Patring. Nagkaroon na ng tensyon sa pagitan ng mag-ama. Ipinasok na muna nila sa kwarto si Lina. Kinandado ang pintuan dahil kung hindi, mas lalo lamang itong magwawala. Makalipas ang mahigit 2 oras, natahimik na ang dalaga at nakatulog. Tay, ibang pakiramdam ko ah. Mukhang naaswang o nalason si Lina eh. Ganito yung nangyari sa anak ng kaibigan ni Tio. Uhaw na uhaw tapos unti-unting nagbabago yung ugali eh. Sa tagal ng panahon, kahit yung itsura nagbabago. Nagiging hayok sa laman eh. Wika ni Lito. Manahimik ka nga, Lito. Ano ba? May gana ka pang sabihin yung ganyang bagay kapatid mo si Lina. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi maganda yan. Tugon ni Tatay Patring. Malay natin tay, di ba? Palagi naman tayong wala dito sa bahay eh. Kakagaling lang ni Lina sa labas. Nakipiesta yan kasama nung kaibigan niyang si Rita. Kilala mo ba yung babaeng yun? Hindi, di ba? Wika ni Lino. Ako ba ang sinisisi mo sa nangyari kay Lina? Hoy Lito, kung tutusin, kasalanan mo rin to ha. Sinabihan na kita na huwag ka nang magtrabaho para mabantayan mo siya. Pero anong ginawa mo? Hindi ka sumusunod. Tugon ni Tatay Patring. Bakit ba tay? Nung ikaw lang yung kumikita, napapakain mo ba kami ng 3 beses sa isang araw? Hindi naman, di ba? Kulang na kulang yung kita mo kaya kumilos na rin ako. Tumutulong ako tapos ngayon ako pa yung masisisi. Grabe ka naman. Wika ni Lito. Hoy! Abat! Bumalik ka dito! Bastos kang bata ka! Muling wika ni Tatay Patring. Ngunit hindi na nahabol pa ni Tatay Patring si Lito. Umalis ang binata. Nagpunta sa sentro ng bayan. Nagbabalak na hanapin si Rita para malaman ang nangyari kay Lina. Pagkarating sa lugar, nagtanong siya sa mga tao pero wala ni isang nakakakilala. Umabot pa ito sa kabilang bayan hanggang sa merong nakakilala na kay Rita. Ang sabi nito, nakaalis na maging ang buong pamilya. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Hindi naman taga roon ng mga yun. Ilang sandali lamang nanatili sa lugar. Kinutuba na ng husto si Lito. Mas lalong napagtibay ang pagdududa na naaswang nga ang kapatid. Iyo, bakit mo pala natanong? May masama ba silang ginawa sa'yo? Wika ng magbabalot. Hindi po sa akin. Yung kapatid ko, inaswang yata eh. Tugon ni Lito. Naku, delikado yan.
dalin mo yung kapatid mo sa manggagamot. Sa unang araw ng pagsalta ng pamilyang yun dito, nagdududa na talaga ako eh. Iba yung pakikitungo nila. Alam mo yung pakiramdam na hindi sila gagawa ng maganda? Iyo, mas mabuting ipagamot mo na yung kapatid mo bago pa mahuli yung lahat. Muling wika ng lalaki. Sa sinabi ng magbabalot na dagdagan ng takot ni Lito, nagmamadali siyang umuwi at hindi makapaniwala sa naabutan. Nakita niya si Lina na nakalambitin sa kahoy ng Teresa. Naglalaway. Buhaghagang buhok. Kakaiba kung kumilos. Habang si Tatay Patring naman, nasa baba at natataranta, hindi malaman kung ano ang gagawin. Lita, tulungan mo si Lena. Diyos mio! Wika ni Tatay Patring. Sinubukan ni Lito na pababain ng kapatid pero hindi ito nakinig. Salip sinampal pa siya ng dalaga, tinalunan at pinagsasasakal. Nagkagulo na dahil sa masyadong agresibo at hindi na talaga makilala si Lina. Maging si Tatay Patring, napayaw matapos tumama sa kanto ng pintuan ang likuran. Kinagat pa ito sa kamay. Dahil sa pagiging agresibo ni Lina, napilitan si Lito na hampasin sa likuran ng dalaga para matigil. Sa lakas ng pagkakampas, nawalan ito ng malay. Sila naman ni Tatay Patring ang nagtalo. Lito, nababaliw ka na ba? Bakit mo ginawa yung kay Lina? Kapatid mo yan! Wika ni Tatay Patring. Ay ano ba? Tumigil na nga kayo sa kakaganyan nyo. Kapatid ko si Lina. Pero hindi muna sa pagkakataong to. Tay, iba yung katauhan niya. Magiging aswang na rin yan sa mga susunod na... Hindi na ituloy ng sasabihin matapos itong sampalin ni Tatay Patring. Tinitigan niya ito ng masama at lumabas sa bakuran para magpalipas ng galit sa ama. Naiintindihan niya ang ginawa nito. Nag-aalala sa sitwasyon ng kapatid. Gusto'y mang pagaanin ang tensyon. Hindi na madadaan sa ganung bagay dahil nasa harapan na nila ang katotohanan. Nayanggaw si Lina. Hindi na lalayong maging ganap na aswang ang dalaga, lalong-lalo na kapag hindi sila gumawa ng paraan. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok na ito sa loob at natulog. Madaling araw na at kailangang magpahinga. Dadayo pa siya sa bukid para magpakonsulta kay Mang Dionisio. Magaling na manggagamot sa bayan. Kinabukasan, pasado 8:00 ng umaga, umayos na ang wisyo ni Lina na tila ba walang nangyaring masama sa kanila. Gusto sana itong kausapin ni Lito pero pinigilan siya ni Tatay Patring dahil baka kung ano ang banggitin ng binata. Hindi na lang ito nagpumilit pa upang umiwas sa away. Umalis si Lito at pinuntahan sa tahanan si Mang Dionisio. Tanghali na siyang nakarating dahil ilang bundok pa ang aakyatin. Sinabi niya sa manggagamot ang sadya at sa kabutihang palad. Pumayag naman ang matanda. Lito, alam mo naman na tipikal na karamdaman lang ang ginagamot ko. Yang kaso ng kapatid mo, hindi ko maipapangakong mapapagaling ko. Ngayon pa lang ako mapapasubok sa ganyang sitwasyon. Pero susubukan ko sa abot ng makakaya ko. Wika ni Mang Dionisio. Pasado 4:00 ng hapon, nakabalik si Lito sa tahanan kasama si Mang Dionisio. Nagtataka si Tatay Patring sa pagbisita ng kakilala. Napalitan ito ng pagtatalo dahil ayaw niyang ipatingin si Lina. Walang sakit ang anak ko. Hindi siya naaswang katulad ng iniisip ni Lito. Ay siguro may problema lang kaya ganyan yung kung umasta. Pero hindi yan nayanggaw. Wika ni Tatay Patring. Mang Dionisio, mas mabuti pong simulan na natin yung pagsuri kay Lina para malaman natin kung anong susunod na gagawin sa kanya.
Wika ni Lito. Lito, ano ba? Hindi nga naaswang ang kapatid mo. Tumigil ka na! Muling wika ni Tatay Patring. Tay, maglolokohan pa ba tayo dito? Alam mo naman sa sarili mo na iba na ang kilos ni Lina. Naaswang siya. Pumayag ka na habang hindi pa huli ang lahat. Tugon ni Lito. Hindi pwede. Hindi pwedeng galawin ang kapatid mo. Muling wika ng ama. Habang nagtatalo sa labas si Tatay Patring at Lito, pumasok na si Mang Dionisio sa loob ng tahanan. Natigilan ito dahil pagpasok pa lang ng matanda, nakalambiti na sa itaas si Lina. Tila natakot ito sa presensya ni Mang Dionisio. Sus Mariosep! Patrig! Oy Patrig! Yung anak mo! Wika ni Mang Dionisio. Sa pagkakataong iyon, hindi lang kilos ni Lina ang nagbago, maging ang kanyang itsura. Bagyang nangitim ang balat at para bang medyo tumalas ang mga ngipin. Yung ilalim ng mata ay nangingitim. Humaba ng kaunti ang mga kuko at tila ba nagmumukha ng asong gubat. Lahat sila ay napatingala at hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Umangil ng napakalakas si Lina. O ano tay? Ayaw nyo kasing maniwala sa akin eh. Tignan nyo yung itsura niya. Wika ni Lino. Hindi makapagsalita si Tatay Patring. Naluluha ang mata at tila ba dinudurog ang kalooban. Samantala, inawat ng dalawa ang nagwawalang si Lina. Nagtamo sila ng kalmot sa braso at kamay. Kaagad nila itong ginapos at sinimula ng manggagamot ang paraang alam niya. Subalit hindi ito umubra. Kahit anong gawin niyang dasal at panggagamot ay tila walang nangyayari. Napatigil na lang ang matanda sa ginagawa dahil mas lalo lang naging agresibo si Lina. Nakalmot pa sa muka si Mang Dionisio kaya hindi na nanatili pa. Nagmamadaling umuwi at sinisi ang mag-ama. Ayoko na. Ayoko na dito. Mamamatay yata ako. Bahala kayo dyan. Wika ni Mang Dionisio. Pinakiusapan pa ni Lito ang matanda. Pero hindi na nagpadala ang manggagamot dahil ayon sa kanya, tipikal na karamdaman lang ang kaya niyang gamutin. Hindi niya nais pang mangialam sa ganong klaseng bagay. Gusto lang makatulong ng matanda. Pero ngayon ay umuwi siyang duguan. Sa huli ay walang nagawa si Lito kung hindi mamroblema sa sulok. Mabuti at malayo ang kapitbahay. Maraming kahoy at halamang ligaw sa paligid. Wala ring napapadaan ng sandaling iyon, kaya't sila lang ang nakakaalam sa nangyayari. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang kumalma si Lina at bumalik sa normal. Ilang sandali pa lumabas si Tatay Patring at kinausap si Lito. Anak lo ito, ay paanong nangyari yun sa kapatid mo? Tanong ni Tatay Patring. Sumama si Lina kung kani-kanino. Yan tuloy ang napala niya. Tay, kung hindi natin ipapagamot si Lina, baka sa susunod tayo na yung biktimahin yan eh. Tugon ni Lito. Saan naman natin siya ipapagamot? Nakita mo si Dionisio. Albularyo nga walang nagawa eh. Tanong ng ama. Meron tay, basta maghahanap ako. Marami pang albularyo dyan na makakatulong sa atin. Pupunta ako sa kabilang bayan. May manggagamot dun eh. Baka matulungan niya tayo. Wika ni Lito. Pagkatapos ng usapan, kaagad naganda si Lito at nanghiram pa ng bisikleta sa kaibigan para mabilis na makapunta sa kabilang bayan. Gabi na nang makarating doon at mabuti na lang, ang manggagamot na pakay ay hindi pa umaalis para dumayo sa ibang lugar upang manggamot. Pinakiusapan niya ito. Pumayag naman ang manggagamot. Pagkarating sa bahay, gulo kaagad ang naabutan. Kasalukuyang kinakalaban ni Lina si Mang Patring.
Marami ng galos ang ama. Maraming kalmot sa magkabilang braso. Naigapos sila kaagad ng nagwawalang dalaga. Pero napailing na lang ang manggagamot na si Mang Tenorio. Tuluyan ang nilamon ng pagkaaswang ang anak niyo. Hindi ko maipapangako kung mapapagaling ko siya sa antas ko. Wika ni Mang Tenorio. Basta gawin niyo lang po yung makakaya niyo. Kahit magkano magbabayad ho kami. Tugon ni Lito. Hindi ako naniningil, iho. Tutulong ako, pero walang kasiguraduhan. Tugon ni Mang Tenorio. Ay basta ho, subukan nyo na. Subukan natin ang lahat ng makakaya. Wika ni Tatay Patring. Sinimulan ni Mang Tenorio ang paggamot kay Lina. Sinubukan niya na ang lahat ng paraang alam. Subalit katulad ng unang manggagamot na tumingin, wala pa rin itong nagawa sa dalaga. Mas malakas ang kapit ng kapangyarihang itim. Hindi niya kayang tapatan. Maging ang dasal ay hindi rin uubra. Pasensya na, ginawa ko na talaga lahat ng makakaya ko eh. Hindi talaga kaya eh. At saka… Natigil sa pagsasalita si Mang Tenorio. Parehong napaiwas ng tingin si Lito at Tatay Patring. Nawalan ng pag-asa na gagaling pa si Lina. Kaya naman muling nagsalita ang albularyo. Teka, huwag kayong mag-alala. May kakilala ako na siguradong magiging dahilan para gumaling si Lina. Dumayo kayo sa bahay ng Apalon at hanapin niyo si Marsolo. Isang bulag na antingero. Hindi magdadalawang isip na tumulong sa inyo yung taong yun. Wika ni Mang Tenorio. Ano? Bulag? Paano makakapanggamot yun? Bulag nga. Tanong ni Lito. Kahit bulag si Amorsolo, nakikita niya ang paligid sa pamamagitan ng gabay. Siya ang pinakamagaling na antingerong kilala ko at maniwala man kayo sa hindi. Marami na siyang nagamot na katulad ng kaso ni Lina. Wika ni Mang Tenorio. Bayan ng Apolon. Masyadong malayo. Wika ni Tatay Patring. Oo, malayo. Pero mapapagaling niya ang anak niyo. Huwag niyong isipin ang distansyang lalakbayin. Isipin niyo ang resulta. Ang gumaling si Lina. Muling tugon ng manggagamot. O sige ho, susubukan po namin pero anong gagawin? Tanong ni Lito. Dalhin niyo si Lina kay Amorsolo. Huwag kayong mag-alala dahil pagdating niyo dun, aasikasuhin niya kagad kayo. Uunahin niya ang ganyang klase kumpara sa ibang bagay. Dahil ang pinakalayon niya bilang antingero, mapagaling ang sino mang nayanggaw ng mga aswang. Sinisigurado ko sa inyo, ilang oras lang gagaling si Lina. Wika ni Mang Tenorio. Detalyadong ibinahagi ni Mang Tenorio ang pisikal na kaanyuan ni Amorsolo, maging ang kinalalagyan ng bahay para madali nilang mahanap. Binigyan din sila ng lana, pampakalma kay Lina kung sakaling sumpungin sa biyahe. Pagkatapos maihanda ang lahat, lumakad na ang pamilya. Masyadong malayo ang lugar na pupuntahan at dahil wala pang sasakyan, tanging balsa na hila-hila ng kalabaw ang kanilang inasahan. Sa unang oras ng biyahe, tulog si Lina kaya payapa ang kanilang paglalakbay. Pero ng mga sumunod na oras, nagising ito at nagsimulang magwala. Lito, itigil mo muna. Wika ni Tatay Patring. Kagad pinatigil ni Lito ang kalabaw at pumanaog para lapitan sila sa likuran. Hinawakan si Lina sa mga kamay. Natatarantang kinapa ni Tatay Patring ang lana sa bag. Natagalan siya sa paghahanap. Napasigaw na si Lito dahil nakalmot sa braso. Nakababa na ng balsa si Lina. Unti-unting nag-iiba ang anyo nito at umaalingasaw ang baho. Hindi na rin malapitan dahil kakalmuting kagad ang sino mang lalapit sa kanya. Tay, ano na, nasa na?
Eh, hindi ko mahanap eh. Nandyan lang ho yun, tay. Tumakbo si Lina na kagad namang sinundan ni Lito. Pinatid niya ang dalaga upang madapa at mapigilan. Nahirapan pa ito dahil masyadong malakas ang kapatid. Mas lalo pa siyang napadaing nang mahawakan siya ni Lina sa kamay at kagatin. Sa puntong iyon tuluyang nakawala si Lina. Nahanap na rin ni Tatay Patring ang Lana. Nagmamadali nilang hinabol ang aswang. Naabutan nila itong nakatingin sa kalapit na bahay. Maririnig ang pag-iyak ng sanggol mula roon, kaya hindi na nakakapagtaka na magkaroon ng interes si Lina. Tay, sige na. Wisikan mo ng Lana bago pa lumapit yan sa bahay. Wika ni Lito. Nakatalikod sa kanila si Lina at dahan-dahan nilang nilapitan. Niyakap ito ni Lito mula sa likuran. Kagad pinataka ng Lana sa bibig ni Tatay Patring. Nagtagumpay sila sa ginawa. Kaya ilang sandali lang ang lumipas ay nanghina si Lina. Nawalan ito ng lakas at bumalik sa normal. Dali-dali itong kinarga at ibinalik sa balsa. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pero panay ang pagtingin sa kasama dahil baka malingat at mawala uli. Hating gabi na nang makarating sa bayan ng Apollon. Tahimik na ang paligid at wala silang mapagtanungan. Hinanap na lamang nila ang sinabi ni Mang Tenorio na palatandaan ng bahay ni Mang Amorsolo. Isang banuglawi na may balahibong pula ng manok. Nakita nila ito at kagad kumatok sa pintuan. Matagal bago sila napagbuksan. Ilang minuto silang naroon at dahil walang tigil sa pagkatok, pinagbuksan sila ng pintuan, pero bumungad sa kanila ang bagong hasang itak. Ay sandali lang ho, hindi ho kami kaaway. Wika ni Tatay Patring. Nakita nila ang isang matandang bulag na merong maputing buhok. May kwintas na hugis triangulo. May bagay na nakasulat na Latin sa gitna. May nakaukit na maliit na mata. Kayo po ba si Amorsolo? Kailangan po namin ng tulong nyo. Wika ni Lito. Bagong aswang ang kasama nyo. Wika ni Amorsolo. Opo, siya po yung kailangan ng tulong. Anak ko po siya, si Lena. 15 anyos pa lang po siya. Tulungan niyo po kami pakiusap. Wika ni Tatay Patring. Ibinaba ni Amorsolo ang itak at ibinalik sa likuran ng pintuan. Pinalitan niya ito ng tungkod. Kalmadong naglakad sa balsa. Sumunod naman si Tatay Patring at Lito. Malakas ang kapit ng kapangyarihan sa katawan ng batang to. Hindi lumalabas ang buwan ngayong araw, kaya sa susunod na araw ko pa siya magagamot. Wika ni Mang Amorsolo. Paano po yan? Wala po bang ibang paraan para magamot siya kaagad? Bakit kailangan pa ng buwan? Tanong ni Lito. Malakas ang kapit. Hindi madaling gamutin. Ihintayin pa natin ang tamang oras para maisagawa ang orasyon ng panggagamot sa Yanggaw. Sa susunod na araw ng takdol, araw kung kailan mabilog at mapula ang buwan, isasabay natin ang paggamot sa bata para tuluyang mahiwalay ang Yanggaw sa katawan niya. Sa ngayon tumuloy muna kayo sa akin para mabantayan ko siyang maigi. Wika ni Mang Amorsolo. Bago nila ipasok sa bahay si Lina, dinasalan muna ito sa labas. Pagkatapos ay dinala sa loob at muling dinasalan. May kung anong ipinatak na likido si Mang Amorsolo sa bibig ng natutulog na dalaga. Ayon sa kanya, pansamantalang mapipigilan ng likido ang pagpapalit anyo ni Lina. Buo ang tiwala ni Tatay Patring at Lito sa antingero, kaya naman nakatulog sila ng matiwasay ng gabing iyon. Kinabukasan, isinara ni Mang Amorsolo ang tanggapan para maasikaso ang nayanggaw na pasyente. Mahimbing pa rin ang pagtulog nito na siya namang ipinagpasalamat ng mag-ama.
dahil nakahinga sila ng maluwag ng mahabang oras. Pero sinita sila ng antingero at sinabing hindi magandang pangitain ang nagaganap. Ilang oras nang natutulog ang dalaga. Hindi yun bagay na dapat nating ikatuwa. Mas dapat tayong mag-alala. Hindi natin alam kung anong klase at uri ng aswang ang nangyanggaw sa kanya. Maging ang layunin nila sa pagpapasa ng sumpa sa batang do. Wika ni Amorsolo. Ano ho ang ibig yung sabihin? Hindi ko ho maintindihan. Tanong ni Tatay Patring. May dalawang layo ng aswang sa pangyayanggaw. Una, pagpaparami ng lahi. Ikalawa, pagpasa ng bato para lamang pagdusay ng biktima habang paunti-unting hinihigop ang lakas at habang dahang-dahang namamatay ang biktima, may aswang na unti-unting lumalakas dahil sa enerhiya at buhay na kinukuha nito. Pagpapaliwanag ni Mang Amorsolo. Tatang, ano pong gagawin natin? Hindi naman pwedeng titigan na lang natin si Lina. Kayo na mismo nagsabi na… Alam ko ang ginagawa ko, bata. Natahimik si Lito at hindi na nagtanong pa. Masyado nang seryoso ang antingerong bulag. Nagsimulang magdasal ng tahimik. Ipinatong ang kanang kamay sa loon ni Lina habang nasa pulso naman ang kabila. Ilang sandali pa, may ginawa itong kung anong sangkap sa kusina at pinakain sa dalaga. Nasa sulok lang sina Tatay Patring at Lito habang pinagmamasdan si Amorsolo. Sinasabayan nila ito ng taimtim na pagdarasal. Pagkatapos, hinayaan muna nila si Lina sa kwarto. Inantay kung kailan magigising. Habang tulog si Lina, inilaan ni Amorsolo ang oras sa paghahanda. Nagtimpla ng maiinom ng dalagang nayanggaw na gawa sa sangkap ng pinitpit na halamang manunggal. Langis ng pampaamo na laman ng isang maliit na bote. Pagkatapos ay dinala niya sa kwarto at saka naman nagising si Lina. Kalmado itong bumangon pero nakangisi na tila demonyo. Naglalaway. Nagsimulang mangitim ang balat. Lalo na ang mga kuko na bahagya ng humahaba. Ilang sandali pa nagmamadali itong lumapit kay Amorsolo para sana sumunggab. Pero natigilan ang dalaga nang hampasin ito ng tungkod ng matanda. Matapos matamaan, napasiksik sa sulok si Lina dahil hindi lang ito ordinaryong kahoy. Nagtataglay ito ng pangontra. Nang marinig ni Tatay Patring at Lito ang ingay sa loob, nagunahan pa sila sa pagpasok at naabutan ang tagpong iyon. Hawakan nyo nang mapainom ko sa kanya itong ginawa kong pampakalma. Wika ni Mang Amorsolo. Sumang-ayon naman ang mag-ama. Ibinalik sa higaan ang nagwawalang si Lina. Hinawakan nila ito ng maigpit at saka maingat na ibinuhos ni Mang Amorsolo ang laman ng baso sa bibig. Nangisay ang dalaga at ilang sandali pa. Bumalik sa normal ang anyo. Nanghihina ito at panay ang malalim na paghinga. Nilapitan nito ni Amorsolo at muling dinasalan sa tahimik na paraan. Pinakiramdaman ng pulso nito. Hindi makapaniwala sa nalaman. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Wika ni Mang Amorsolo. Umiiling ang ulo habang nakakunot ang noo. Bakit po? Ano ho ba ang nangyari? Tanong ni Tatay Patring. Ang buhay ng anak mo. Yan ang gusto ng aswang. Bantayan niyo siyang maigi. May kailangan akong gawin. Lumabas ang matanda sa kwarto at may hinalungkat sa kabila. Isang libreta na naglalaman ng matataas na uri ng orasyon, panglaban sa anumang panggagambala ng mga nilalang. Hinubad ang suot na trespiko. Nagmamadaling pumunta sa silid tanggapan para ihanda ang iba pang kagamitan. Sa isang almires,
Inilagay niya ang 5 pulgadang haba ng manunggal, 7 ugat ng nyug, dinigdig at dinurog ng pino pagkatapos ay itinabi. Sa isang lagayan naman, inihalo niya ang langis ng pampaamo, idagdag pa ang bisa ng lana. Naglabas din siya ng 2 kandilang kulay pula. Matapos maihanda ang lahat, bumalik na siya sa kwartong kinalalagyan ni Lina. Pagkarating ay wala na ang dalaga at tuluyang nakatakas. Napatitig na lang si Amorsolo sa bintanang nagiba na dinaanan ng Nayanggaw. Sina Tatay Patring at Lito naman, kanya-kanya sa pagdaing, matapos parehong makalmot sa muka. Masyado na siyang malakas, wika namang Amorsolo. Binigyan niya ng gamot sina Tatay Patring at Lito. Pagkatapos ay lumabas para hanapin si Lina. Bulag man ay hindi niya ito alintana. Malakas ang pakiramdam ni Mang Amorsolo. Mabuti na lang at wala nang naglalakwat siyang tao sa paligid. Kaya walang takot ang matanda na baka makapangbiktima ito ng tao. Gamit ang gabay ng anting-anting, sinusubukan niyang tawagin ang diwa ni Lina, subalit hindi ito nagpapakita sa kanya. Ang Trespiko ay resumad na lamang ang inutusan nito. Natunto ni Mang Amorsolo ang kinalalagyan ng bagong aswang. Naroon ito sa kubo sa dulo ng maisan. Nagmamasid ang dalaga sa lugar. Naroon sa kubo ang mag-ina at kakasilang palang nasanggol. Siya rin ang tumulong sa pagpapaanak nito dahil nagkataon na wala ang komadrona sa lugar. Ilang sandali pa, dahan-dahan nang lumakad papalapit si Lina pero hinatak kagad palayo. Nanlaban pa ito pero hindi siya nagpatalo. Ipinakita niya ang gamit na agimat. Nangisay ang dalaga pero muling tumakbo. Hinabol niya ito ng hinabol hanggang sa umabot sila sa kakawian. Lina, alam kong nandito ka lang. Lumabas ka, mag-usap tayo. Wika namang Amorsolo. Tanging mga kaluskos at ihip ng hangin ang sumasagot sa tanong niya. Nilibot niya ng tingin ang buong paligid para hanapin ang kinaroroonan ng dalaga pero bigo siya. Huwag ka nang magtago. Alam kong nariyan ka lang sa tabi-tabi. Huwag mo na akong pahirapan. Wika ni Amorsolo. Kagad napalingon si Amorsolo matapos mapansin ang presensya ng kung sino. Dali-dali niyang hinarang ang tungkod bago pa lumapat sa katawan ang matulis na kuko. Wala na ang maamong mukha ni Lina. Nasa itsurang impakto na ito. Kagad nagbitaw ng orasyon si Mang Amorsolo. Nanlambot ang mga tuhod ni Lina. Nasilaw sa anting-anting na nakabalandra sa kanyang harapan. Napasalampak na lamang sa lupa. Hindi nagtagal ay bumalik na sa anyong tao at mahinang dumadaing. Sa pagkakataong iyon ay nasa wisyo ang katawan ng dalaga. Humagulgol at nagrereklamong masakit ang pangangatawan. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Layuan niyo ko. Ayoko nang magdusa. Wika ni Lina. Lina, huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan. Mapapabilis ang paggaling mo kung sakaling makikipagtulungan ka sa akin. Labanan mo ang Yanggaw na dahan-dahang lumalamon sa'yo. Huwag mong hayaang daigin ka nito. Lumaban ka lang. Hindi ako titigil hanggang sa gumaling ka. Wika namang Amorsolo. Tinulungan ng matanda sa pagtayo si Lina at bumalik sila ng tahanan. Nasa bakuran nag-aabang si Tatay Patring at Lito na kaagad namang sumalubong upang tumulong. Dinala si Lina pabalik ng kwarto. Inalo dahil sa patuloy na paghagulgol. Paulit-ulit na nagrereklamo sa sobrang sakit ng katawan at tila may sumasakal na hindi niya nalalaman. Alam din niya ang nangyayari sa sarili at doon mas napaluha. Tulungan niyo ko.
Tatay, Kuya Lito, ayokong maging aswang. Wika ni Lina. Huwag kang mag-alala anak. Si Mang Amorsolo ang bahala sa'yo. Hindi ka niya papabayaan. Tugon ni Tatay Patring. Kapag nakita ko yung Rita na yun, papatayin ko talaga. Matitikman niya yung galit ko. Wika ni Lito. Tama ka. Kailangan ngang matunton si Rita. Napatingin sila kay Mang Amorsolo nang ito ay magsalita. Bakit ho? Papatayin ba natin siya? Tanong ni Lito. Hindi naman. Kailangan natin siya para matunton kung sino ang aswang na humihigop ng lakas ni Lina. Kailangan natin ang pangalan nito para sa gagawin kong orasyon. Wika ni Mang Amorsolo. Tutulong na kami sa paghahanap. Wika ni Tatay Patring. Hindi Manong, kailangan mong maiwan dito. Ikaw ang magbabantay kay Lina. Kami ng anak mong si Lito maghahanap sa aswang. Tugon ni Amorsolo. Muling pinainom ni Amorsolo ng lanang pampaamo si Lina. Binilinan niya rin si Tatay Patring. Ipakain sa paglipas ng bawat oras ang inihanda na dinikdik na manunggal at 7 ugat ng nyug. Habang wala siya sa lugar, ito ang magsisilbing pampigil kay Lina sa pagpapalit ng anyo bilang aswang. Maigpit din niyang ibinilin na wag itong hahayaang makalabas at makapangbiktima ng tao at makakain ng dugot laman. Sa oras na mangyari yun, hindi na ito magagamot pa. Lahat ng ito ay tinandaan ni Tatay Patring. Nagsusumamo siya sa anak na tulungan ang sarili. Samantala, binaybay ni Mang Amorsolo at Lito ang kabaan ng daan papunta sa bayang kinaroroonan ni Rita. Dahil alam nila ang pangalan nito. Humingi ang antingero ng tulong sa gabay ng anting-anting para malaman ang pinaglalagyan ng dalaga. Matapos maituro ay dali-daling pinuntahan. Tahimik ang paligid. Mula sa malayo pinagmasdan ni Mang Amorsolo at Lito ang maliit na kubo sa paanan ng kabundukan. Tanghaling tapat sila nakarating dahil nalito sa daanan. Ilang sandali pa, dumating ang isang babae na kasing edad ni Lina. Merong dalang isang puting plastik. Panayang lingon habang papalapit sa kubo. Mukhang galing sa kung saan. Ang mas nakapukaw ng pansin nila, yung mantsa ng plastik. Kulay pula. Hindi nalalay yung dugo. Maganda ka, Lito. Hindi man ako nakakakita. Alam ko ang nangyayari sa paligid. Lalapit ako. Sumunod ka kaagad kapag nakausap ko na yung babae. Pero magtago ka muna ha. Kilala ka niya, hindi ba? Baka mabuko tayo bago pa makuha ang pakay natin. Siguraduhin mong lalabas ka sa tamang oras. Wika ni Mang Amorsolo. Tumango si Lito at hinatid ng tanaw ang matanda. Maayos pa nitong ginamit ang tungkod. Bulag man ng matanda. Pero dahil sa gabay ng anting-anting, malinaw niyang nakikita ang lahat ng bagay sa paligid kahit purong puti ang mga mata. Nang makalapit sa kubo, hinarap naman siya ni Rita. Nangingi ng maiinom si Mang Amorsolo at nagpanggap na nawawala. Naniwala naman ito at nahulog sa patibong. Saan ho ba kayo pupunta? Tanong ni Rita. Depende kasi kung saan ako dadali ng mga paa at tungkod ko. Wika ni Amorsolo. Ganun ho ba? Pwede po bang magtanong? Bakit parang merong kakaiba sa inyo? Hindi ko maintindihan pero nararamdaman ko eh. Hindi kayo ordinaryong tao ano? Wika ng dalaga. Parang ganun na nga, iha. Maigpit na hinawakan ni Mang Amorsolo si Rita. Nakaramdam ng sakit ang dalaga.
Hindi rin siya makatingin ng diretsyo at panayang pagpupumiglas. Nataranta at nagsimulang tumawag ng pangalan. Lola, tulungan niyo po ako. May antingero po dito. Wika ni Rita. Lito, tignan mo ang loob ng kubo. Sa hudyat ng matanda, kagad na pumasok si Lito sa kubo. Nakita ang nakaratay na matanda. Nangihina na ito at naghihingalo. Lumabas na rin siya pagkatapos. Dali-dali niyang sinabi kay Mang Amorsolo ang nakita sa loob. Binitawan ng matanda si Rita at kagad pumasok ng kubo. Nagsara ng pintuan at sa bintana na lamang dumungaw. Galit na nakatingin sa kanila. Iniinda pa nito ang kamay na napaso sa pagkakahawak ng antingero. Hoy Ineng, mas mabuting hukayan mo na ng libingan ng lola mo dahil hindi na siya mabubuhay pa. Wika ni Mang Amorsolo. Mabubuhay si Lola. Napasa ko na yung bato niya sa isang tao eh. Anumang araw ngayon, babalik ang sigla ng lola ko. Kung ayaw mong makinig, tignan natin. Tumalikod si Mang Amorsolo at nagmamadaling umalis sa lugar. Nagtataka namang sumunod si Lito. Nagugulawan at maraming tanong. Sa kalagitnaan ng daan ay hindi ito nakapagpigil. Teka, bakit gano'n na lang? Parang pinatawad mo yung maglolang aswang na yun ah. Sana pinatay mo na. Wika ni Lito. Magtiwala ka sa akin, bata. Ang kapatid mo ang uunahin natin. Mahabang oras ang masasayang kung makikipaglaban tayo sa mga aswang. Bawat oras binibilang natin. Kapag tayo ay nag-aksaya, baka hindi na natin maligtas si Lina. Tugon ni Mang Amorsolo. Naintindihan ni Lito kung bakit gano'n na lamang ang nangyaring tagpo nila sa maglolang aswang. Wala na itong naging tanong hanggang sa makabalik sa bahay ng antingero, pero nasindak sila sa naabutan. Ganap na aswang si Lina na ngayon naghahasik ng lagim sa mga kapitbahay. Mangilan-ngilan ng sugatan. Hirap na si Tatay Patring sa pagpigil. Nagmamadali naman si Mang Amorsolo at Lito sa paghatak kay Lina pabalik sa tahanan. Humingi na rin sila ng dispensa sa nangyari. Laking pasasalamat dahil naintindihan sila. Ang buong akala ay baliw lang ang dalaga. Nasanay na rin ang mga tao dahil hindi lang yon ang unang pagkakataon. Magmula nang maging antingero si Amorsolo, may dumadayo sa kanya upang magpagamot. Alam ng mga kapitbahay ang posibleng mangyari. Habang nasa kwarto sina Tatay Patring, binabantayang maigi si Lina. Nagmamadali naman si Mang Amorsolo sa pagbibigay ng gamot sa mga kapitbahay na nasugatan buhat ng kaganapan. Pagkatapos ay kagad itong bumalik kay Lina. Inihanda niya ang mga sangkap at gagamitin para sa ritual. Natapon ang lahat ng hinanda ni Mang Amorsolo matapos magwala ni Lina. Sa isang almires, sabay niyang dinikdik ang manunggal at 7 ugat ng nyug. Pagkatapos binuhusan ng kalahating baso ng lana. Sa magkabilang lagayan naman, binuhos ang natirang langis at saka ibinabad ang 3 pico eresumad. Pagkatapos, pumasok na si Mang Amorsolo sa kwarto kung saan naghihintay ang gagamutin. Kaunting oras na lang, dumidilim na ang kalangitan. Napapalibutan ng nagkakapalang ulap. Masyado nang lumakas si Lina at kahit anong pagpigil ni Tatay Patring at Lito, napuputol ang mga lubid na itinali sa kamay at paa. Nang hindi na talaga mapigilan ng ordinaryong tali ang lakas nito, napilitan si Amorsolo na buhusan ng sagradong langis ang dalaga. Nangisay ang dalaga, nagmamadali nilang itinali gamit ang manunggal. Mahaba ang mga ito at may katibayan. Hindi rin madaling maputol dahil sa bawat katas na nalalabas,
Mapapaso ang balat ng aswang dahil dito nanatili sa higaan si Lina. Mga Amorsolo, hanggang kailan ba tayo mag-aantay? Naaawa na ako sa kapatid ko. Wika ni Lito. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Lina. Makikita ang pakikipaglaban ng katawan sa diwa sa Yanggaw na sumakop sa kabuuan niya. Naluluha pa ito tanda ng paghihirap at pakikipaglaban. Huwag kayo mag-alala. Konting oras na lang. Gagawin na natin ang ritual. Tugon ni Mang Amorsolo. Teka, paano mong malalaman ang takdang oras? Hindi natin kita ang buwan. Madilim ang kalangitan. Tanong ni Tatay Patring. Bago magsimula ang ganap na pagbilog ng buwan, liliwanag ang kalangitan para masaksiyan ng lahat ang pag-iisa ng buwan at araw. Sa oras na mangyari yun, isasagawa natin ang pagtaboy ng Yanggaw sa katawan ni Lina. Wika ni Amorsolo. Habang iniintay ang kaganapan, nakahanda na sa paanan ni Lina ang mga sangkap sa paggagamot sa kanya. Sinindihan ng mga pulang kandila na nagsisilbing hudyat kapag tagumpay ang kakalabasan ng panggagamot. Pagpatak ng alas 12, dahan-dahang nagdikit ang araw at buwan. Nang mga sandaling ito mas lalo pang lumakas ang pagkaaswang ng dalaga. Kahit malakas ang kapit ng manunggal sa pagkakagapos, naging malikot pa rin ito. Nayanig ang higaan, halos bumaliktad pa sa sobrang kakulitan. Pigilan nyo! Hawakan sa magkabilang balikat. Mag-ingat lang kayo para hindi makagat. Wika ni Mang Amorsolo. Nang sandaling iyon, sinimulan niya ang pag-uusal ng dasal na Latin habang ginuguhitan ng kung ano ang noo. Isinabay ito hanggang sa dibdib, magkabilang palad at mga paa. Isinama ang tiyan ni Lina, gumamit pa ng sagradong lana. Dahan-dahan niyang ibinuhos sa bibig nito ang dinikdik na manunggal at 7 ugat ng nyug. Hindi man nalagok ang lahat. Nakainom ito kahit papano. Doon palang labis na ang paghiyaw at agulgol ng dalaga. Makikita rin ang epekto ng ginawang paggamot dahil paulit-ulit na duduwal na para bang may gustong isuka. Nagsimula na ring magpatay-sindi ang mga kandila. Sinyales na nagsimula na ang paghihirap ng aswang na humihigop ng lakas ni Lina. Nang mga sandaling iyon, parehong naglalaban ang dalawa kung sino ang mas matibay ang mas mananatiling buhay. Patuloy na nag-uusal ng mga dasal si Amorsolo. Inihipan niya ang trespiko, inilapit sa bibig ni Lina. Mas lalong nagwala ang dalaga at buong lakas na napapasigaw, na para bang anumang oras, lalabas na ang kaluluwa sa katawan. Nangingitim na ang mga labi, tumitirik ang mga mata. Masyado itong malikot sa higaan. Nanginginig, nangingisay at nagpupumiglas. Patuloy naman nag-usal ng dasal si Amorsolo. Ilang sandali pa muling sumakit ang sikmura ni Lina. Pero bago pa man siya magsuka, sa pilitang pinainom ni Amorsolo ang lana na binadbaran ng anting-anting. Nalunok lahat ng dalaga. Hindi nagtagal sunod-sunod na pagsuka ang ginawa. Nung una ay purong laway lang ang lumalabas sa bibig. Ilang sandali pa ay purong tubig na. At ang pinakauli, ang pinaka-inaantay na matanggal sa katawan nito, ang bato ng aswang. Isang maliit at bilog na itim na bato. Pagkatapos mailabas, nawala ng malay si Lina. Kasabay nito ang pagliwanag ng buong paligid. Nakahinga ng maluwag si Mang Amorsolo nang makitang nananatiling nakasinde ang pulang mga kandila. Ibig sabihin na iligtas si Lina at yung aswang na ng biktima ang tuluyang binawian ng buhay. Subalit hindi roon nagtatapos ang lahat.
Dinasalan pa ni Mang Amorsolo ang walang malay na si Lina. Pagkatapos nilinis ang katawan sa pamamagitan ng pagligo ng sagradong langis. At bilang panapos, isinabit sa leg ng dalaga ang sariling anting-anting. Lumipas ang gabi na payapa ang naging pagtulog ni Lina bilang tao. Labis naman ang tuwa ni Tatay Patring at Lito. Dahil sa wakas, sa dinami-rami ng kanilang pinagdaanan, nailigtas ang buhay ng kapatid. Kinabukasan, naging abala si Mang Amorsolo sa panggagamot sa mga kapitbahay na nakalmot ni Lina sa nagdaang gabi. Wala namang nagreklamo sa mga ito dahil naiintindihan nila ang sitwasyon at layon din nilang magamot at umayos ang biktimang dalaga. Hindi naman maiwasan na maluha ang matanda. Humingi ng kapatawaran sa mga taong naperwisyo, nasindak, natakot at nagulo. Naging maayos naman ang relasyon at pakikitungo ni Tatay Patring. Sa kabila ng nangyari at bilang kabayaran, tinulungan muna nila si Mang Amorsolo. Nanatili sila sa pamamahay ng bulag na antingero sa sumunod na mga araw. Sa paglipas ng bawat oras, sinusuri pa rin ni Amorsolo ang kalagayan ni Lina. Kahit pa man sabihin nating maayos na itong kumikilos, mag-isip at magsalita. Nababahala pa rin siya na baka may natira pa sa loob ng katawan nito. Paulit-ulit niyang pinapainom ng gamot, dinadasalan, at tuwing hapon na may nagsasagawa ng orasyon. Nang masiguradong wala na nga, pinayagan na silang umuwi ni Amorsolo. Isang linggo na ang tinagal nyo dito sa lugar. May tahanan kayo nag-aantay, kaya bumalik na kayo at mag-ingat. Huwag niyo sanang hayaan na maulit ang naganap. Saksi kayo kung paanong nadawit sa bingit ng kamatayan ang buhay ng lahat para mailigtas si Lina. Ngayong maayos na ang lahat ng bagay, hangad ko ang inyong kapayapaan at naway gabayan kayo ng Diyos Ama sa pang-araw-araw na buhay. Wika ni Mang Amorsolo. Hindi po sapat yung salitang salamat para sa inyo, Tatang Amorsolo. Kung alam niyo lang po kung gaano niyo ako napasaya sa pagpapagamot niyo sa akin. Maraming salamat po talaga. Wika ni Lina. Humayo kayo. Diyos na ang bahalang gumabay sa inyo. Wika ni Amorsolo. Hanggang sa muli po, Tatang Amorsolo. Amorsolo, kapag nakalawag ako sa aniat at pagbubukid, dadalaw kami ulit dito para makapagbigay ng handog kahit kaunti. Kahit hindi na, huwag na kayo mag-abala. Basta mag-iingat kayo at ingatan ang isa't isa. Pagkatapos magpaalam, sumakay sila sa balsa. Dahan-dahang itong hinila ng kalabaw palayo. Subalit napatigil ito nang mapasigaw si Lina. Tatang Amorsolo, yung anting-anting niyo po. Tumakbo ito pabalik para isoli sa antingero ang pagmamay-ari. Pero sa halip na tanggapin, ipinagkaloob na lamang ito sa dalaga. Huwag mo kong intindihin. Kaya ko ang sarili ko. Ipinagkaloob ko sa iyo ang bagay na yan para mabigyan ka ng proteksyon, pati na rin ang pamilya mo sa araw-araw. Wika ni Mang Amorsolo. Kaso po hindi po ako marunong humawak nito eh. At saka hindi ko po alam yung dasal. Tugon ni Lina. Manalig at magtiwala ka lang ng husto. Siya na ang bahalang lumaban para sa iyo. Hindi mo na kailangang kabisaduhin ng Latin na dasal. Basta may paniniwala, yon ang pinakamahalaga. Muling wika ng albularyo. Tumuloy na ang mag-anak. Natutuwa naman si Mang Amorsolo habang hinahatid ng tanaw ang mga ito. Lihim din siyang nagpapasalamat dahil muli siyang nakatulong sa nangangailangan. Lalo na sa ganong klase ng kaso na hindi basta-basta dahil ibang nilalang ang kalaban.
Maayos na nakabalik sa tahanan sina Tatay Patring. Bumalik na sa normal ang pamumuhay. Hindi na kumilala ng kahit sino si Lina. Naging mapagmatsyag na rin si Tatay Patring at Lito. Hindi lang sa paligid, kung hindi sa lahat ng tao ng lugar. Habang buhay nilang aalalahanin. Nang minsang magkaroon ng kaibigan si Lina, ito ang nagbigay ng sumpa. Ang sumpa ng Yanggao.